Isang lungsod na nakatago sa gitna ng makapal na kagubatan. Mga piramid na tila hinahawakan ang kalangitan. At isang kabihas ng naglaho na parang bula. Sa gitna ng Guatemala, matatagpuan ang Tikal. Isang misteryosong kaharian ng mga Mayan na minsang naghari bilang sentro ng kapangyarihan, karunungan at relihiyon. Ngunit paano ito nawala? Ano ang iniwang sekreto ng mga templong batong ito? At bakit hanggang ngayon, patuloy pa rin itong bumabalot sa atin ng hiwaga? Sa bawat kwento, may saysay. Mula sa mga aral ng nakaraan, sa mga kaganapan ng kasalukuyan, hanggang sa mga pangarap para sa hinaharap, lahat ng ito ay may kahulugan. Sama-sama nating tuklasin ang mga lihim ng kasaysayan, unawain ang mundo ngayon, at silipin ang hinaharap na maaaring magbago sa ating buhay. Halina't sumama sa isang paglalakbay ng pagkatuto at pagtuklas dito sa Saysay. Tikal, isang sinaunang lungsod na itinayo sa gitna ng makapal na kagubatan ng Guatemala. Dito, libu-libong taon na ang nakalipas, umusbong ang isa sa pinakamahalagang sentro ng kabihas ng Mayan. Naitatag noong 1st century AD, ang Tikal ay hindi lamang lungsod. Ito'y simbolo ng karunungan, kapangyarihan, at pananampalataya ng mga sinaunang tao. Sa simula, isang maliit na pamayanan lamang ang Tikal. Ngunit sa pagdaan ng panahon, lumago ito at naging makapangyarihang syudad. Noong 4th centuries, dumating ang tinatawag na Teotihuacan influence. Isang malakas na impluensya mula sa Mexico na nagbago sa kanilang pamahalaan, sining at arkitektura. Mula rito, unti-unting itinayo ang malalaking plaza, piramid at templo, mga estrukturang tatagal ng libu-libong taon. Ngunit ano ang isang imperyo kung wala ang mga hari? Sa kasaysayan ng Tikal, maraming pinuno ang nag-ukit ng kanilang pangalan sa bato. Isa sa kanila ay si Xiaxchancohuil II, ang makapangyarihang hari na nagpalawak ng impluensya ng lungsod. Kasunod niya ang iba pang mga dinastiya na ang bawat isa ay may kwento ng digmaan, pagtataksil at pag-aagawan sa trono. Ang maharlikang pamilya ng Tikal ay hindi lamang namuno. Sila ay naging buhay na Diyos para sa kanilang nasasakupan. Kung papasok ka sa Tikal, mararamdaman mong hindi ito basta lungsod. Ito ay isang dambuhalang santuaryo. Nandito ang Temple 1, kilala rin bilang Temple of the Great Jaguar. Isang 47-meter, mataas na piramid na itinayo bilang libingan ng isang hari. Samantalang ang Temple 4 na umaabot sa halos 70 meter ay isa sa pinakamataas na estruktura sa buong mundo ng Mayan. Mula sa tuktok nito, matatanaw mo ang walang katapusang gubat. Tila ba ikaw ay nasa ibabaw ng mundo? Ngunit higit pa sa mga templong bato,
ang tunay na lakas ng Mayan ay nasa kanilang kaalaman. Sa Tikal, pinino nila ang kanilang kalendaryo. Isang sistema na eksaktong sumusukat ng panahon, batay sa mga bituin at galaw ng langit. Para sa kanila, ang bawat araw ay may kahulugan. Ang bawat konstelasyon ay may mensahe mula sa mga Diyos. Ang kanilang mga templo ay hindi lamang estruktura, kundi obserbatoryo ng cosmos. Ngunit ang kapangyarihan ay laging may kaakibat na kaaway. Ang Tikal ay nakipagdigmaan sa iba pang malalaking lungsod, tulad ng Calakmul. Ang kanilang tunggalian ay naging isa sa pinakatanyag na superpower rivalries sa mundo ng Mayan. Sa politika ng Mesoamerica, walang permanenteng kaibigan. Tanging pansamantalang alyansa, pagtataksil, at walang katapusang digmaan. Ngunit lahat ng kaharian, gaano man kataas, ay may katapusan. Pagsapit ng ika-9th century, unti-unting humina ang Tikal. Maraming teorya ang lumitaw. Ang ilan ay nagsasabing kinapos sila ng pagkain. Ang iba'y naniniwalang ang pagbabago ng klima at tagtuyot ang nagwasak sa kanilang kabuhayan. May ilan namang nagsasabing kaguluhan at rebelyon ang tuluyang nagwasak sa loob ng lungsod. At sa huli, iniwan ito ng mga tao. Ang dating pusod ng sibilisasyon, binalot ng katahimikan ng gubat. Ngayon, muling nabuhay ang Tikal, hindi bilang isang kaharian, kundi bilang isang pamana. Isa itong UNESCO World Heritage Site na patuloy na pinapangalagaan at pinag-aaralan ng mga historiador at arkeologo. Ang Tikal ay paalala na ang ating nakaraan ay hindi kailanman nawawala. Nananatili itong nakaukit sa lupa, naghihintay lamang na muling matuklasan. Nagustuhan nyo ba ang kwento natin ngayon? Maaring pindutin ang subscribe button sa ilalim. Please also like, share at pindutin ang bell icon para sa susunod na kwento natin. Magandang araw sa inyong lahat at ito ang Saysay.